Una sa lahat, Brigada Eskwela sa ilang paaralan sa Pampanga at Bulacan itinigil dahil sa matinding baha. Habang sa Davao City, lubog din sa tubig ang ilang barangay. Bunsod yan ang hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Ang latest sa lagi ng panahon, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang pagbabawal sa lahat ng pogo sa bansa at pinakapinalakpakan sa kanyang ikatlong SONA. Effective today, all pogos are banned. Pero ang PAGCOR may agam-agam. karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinanindigan din ni Pangulong Marcos. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Pangulong Marcos tila nagpatama rin sa madugong drug war ng nakarang Administrasyong Duterte. Kumakalat na umunay peking video ni Pangulong Marcos na nagdodroga. Bahagi umano ng destabilization plot sa gobyerno. Pero si dating Pangulong Duterte muling hinamon si PBBM na magpa-drug test. Yung pogo na yan. Bagyong Karina, lalo pang lumakas at isa ng typhoon. Ilang probinsya sa Luzon nagsuspindi na ng klase. At sa showbiz tonight, ang back-to-back good news sa Blackjacks at Blinks ng mga K-pop group na 2NE1 at Blackpink. Pogo ban, pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea at bloodless daw na war on drugs. Yan ang mga pinakapinalakpakan ng mga dumalo sa ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Inamin din ni PBBM ang malaking problema ng mga Pinoy sa mahal na presyo ng mga bilihin gaya ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Nag-standing ovation ang mga dumalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa batasang pambansa nang kuntinahin ng Pangulo ang mga karahasang dulot ng pogo sa Pilipinas. Sinundan ito ng pasabog na desisyon ni PBBM. Effective today, all pogos are banned. Lalo nang umalingaw-ngaw ang sigawan. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. Bukod sa pogo, matapang at klaro rin ang pahayag ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ipinangako rin ng Pangulo na magpapatuloy ang hakbang na ginagawa ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa agawan ng teritoryo. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kapansin-pansin ding bahagyang naging emosyonal si Pangulong Marcos nang pasalamatan niya ang mga mangingisda at mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapimpo ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo.
Natalakay din sa SONA ang war on drugs. Sa ngayon, nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng iligal na droga. Pero paglilinaw ni PBBM, walang puwang ang pagpatay sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Bago yan, nabanggit din ni Pangulong Marcos ang isyong malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Mahal na presyo ng mga bilihin lalo na ng bigas. Alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Kaugnay niyan, target daw ng Administrasyong Marcos na gawing permanente na ang Kadiwa stores para sa mas murang presyo ng mga bilihin. Sa usapin naman ng kuryente, inaayos na raw ng pamahalaan ang kaliwat ka ng brownout sa bansa. Patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo. Ilan pa sa mga ibinida ni PBBM ang paghahanda sa La Nina, modernong patubig para sa El Nino, pagkakaroon ng bakuna kontra swine fever, mas malawak na sakop ng internet sa bansa at mataas na employment rate. Bago matapos ang kanyang talumpati, tila nagpasaring naman si Pangulong Marcos sa mga aniyay nagsasawalang bahala sa mga problema ng ating lipunan. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Sa huli, hamon ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kinatuwa rin ng mga senador ang utos si Pangulong Bongbong Marcos na tuloy nang ipagbawal ang lahat ng pogo sa bansa. Pero ang PAGCOR ay may agam-agam. Lalo't maraming Pilipino daw ang mawawala ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Effective today, all pogos are banned. Ikinatuwa ng mga senador ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address na ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, lalo na sina Senator Risa Hontiveros at Win Gatchalian na nangunguna sa investigasyon ng POGO sa Senado. Masaya ako. Masaya dahil tagumpay ng lahat ng mga whistleblower na nagrisko ng buhay nila. Kung nakayanan ng nakaraang administrasyon magbukas sa bansa natin sa POGOs, kakayanin dapat ng kasalukuyang administrasyon patigilin iyan. Very decisive. Kailangan natin ng decisive leaders dahil nakaharap tayo sa maraming mga problema. Para rin kay Senator Grace Poe, matapang ang anunsyong ito ng Pangulo. Nagkaroon ng political will ikumpara sa mga nakaraan na ngayon sinabi niya ban na ang POGO itong December. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, patas lang nabigyan ng palugit na hanggang Disyembre ang mga POGO bago tuluyang umalis sa bansa. Para maayos lahat ng dapat ayusin, hindi naman pwedeng bigla isasara. Paano naman yung mga mawawalang trabaho, may mga Pilipino din kasi nag-work doon. So very fair yung end of the year. Pero may mga dati naghihirit na sana 2 taon, pero yung ginawa niya, pina-shortcut niya, which is good. Ang Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR susunod naman daw sa utos ng Pangulo, pero aminado silang marami ang maapektuhan. Nasa higit 40,000 daw na manggagawang Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Bukod pa dyan ang mga negosyong tatamaan ng pagsasara ng mga ito. Yung concern mo ngayon ay dadami illegal, ay siguro kailangan talaga ang pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies. Para nang sa ganon,
Actually ngayon, wala na magiging problema. Lahat na nag-ooperate, na illegal, bawal na. Para naman sa political analyst na si Edmund Tayaw, mukhang pinag-isipan naman ito ng mabuti pero kailangan din daw tignan ang pangmatagalang epekto nito sa ating ekonomiya. Siguro hahanapan ng paraan kung paano mabibigyan ng kapalit na economic opportunity yung mga place ng POGO operations. But to the legal, I suppose, of course, legal already weighed in on separate issues, in this regard. I don't think the president and the policy makers, surrounding him, would mention publicly something that is not implementable. Sa kabila naman ng anunsyo ng Pangulo, ipagpapatuloy pa rin daw ng mga komite sa Kamara ang pagdinig tungkol sa mga illegal na POGO bukas. Yung mga nasa likod ng pamamayagpag nitong mga illegal na POGO na ito, dapat managot. Meron dyan mga involved ahensya ng gobyerno. Dapat magkaroon ng accountability nang sa ganun ay hindi tutularan sa aking paniwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pati ang ilang kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos napabilib sa palaban niyang pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Giit ng Pangulo, ipaglalaban natin ang sariling atin. Nasa Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea. PBBM, hindi natin kailanman ibibigay ang ating teritoryo at patuloy raw po protektahan ng gobyerno ang ating soberanya. Palalakasin at paiigtingin pa raw ng bansa ang ating maritime defense, maging ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado nating bansa. Pagtitibayin at palalaguin din daw ng Administrasyong Marcos ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa ukol dito at titiyaking maipapasa ito sa mga kabataan at mga generasyon sa pamamagitan ng paggawa ng batas ukol dito. Ito raw ang pumukaw sa damdamin ni Senator Francis Tolentino. Words which really caught my attention were the words intergenerational. Yung sa Maritime Zones Law and Archipelagic Sea Lanes, both laws which, modesty aside, I authored. So hinihintay natin yung, isasalang ko na sa Mercoles yung Archipelagic Sea Lanes Law. Yung Maritime Zones Law, alam niyo naman, 18 years in the making yun. 18 years. Magto 2 decades na yun. It has to be signed and passed into law. Para naman sa isang security expert, natumbok ng Pangulo ang nais nating marinig tungkol sa mainit na issue sa West Philippine Sea. Sinabi nga, diplomacy is the first line of defense. At yung talaga ang dapat na ginagawa natin, makipagdiplomasya. Hindi tayo nagiging marahat and we are not using violence na ginagawa ng ating kapitbahay. At ang kanyang sagot dito ay napakaliwanag din. Batas ang ating sagot. Maging ang dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez, napabilib sa ulat ng Pangulo at sa paninindigan nito na ipaglaban ng ating teritoryo. Ayon naman sa Akbayan Party, pinakinggan ng Pangulo ang sama-samang adhikain ng sambayan ng Pilipino na igiit ang ating karapatan sa ating teritoryo at pagtatanggol sa pambansang interes. Bago ang SONA ng Pangulo, nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China na ipagpatuloy ang rotation at supply mission sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa China, kailangan daw munang magpaalam ang Pilipinas sa kanila bago ito isagawa. Babantayan din daw ng China ang gagawing RORE mission. Iginiit naman ng National Security Council na hindi kailangan humingi ng Pilipinas ng permiso kahit kanino o sa alinmang bansa. Hindi tayo magpapaalam, wala tayong ipagpapaalam sapagkat ito ay karapatan natin. Sabi ko nga, ito ay isang understanding pero wala tayong
ibinibigay o sinusurrender na anumang national interest natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inulan ng mga kilos protesta sa Metro Manila kasabay ng ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Sinunog at pinaghahampas ng mga ralista ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sinunog din nila ang isa pang effigy na tinagurian nilang Chimpanzee of War malapit sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Bahagi ang mga ito ng kilos protesta kanina kasabay ng ikatlong sona ng Pangulo. Matapos ang pagsusunog, nagmarcha ang mga ralista sa tapat ng Diliman Doctors Hospital. Hindi sila nagpatinag sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Gusto rin nilang iparating kay Pangulong Marcos ang kanilang mga hinaing. Kabilang narito ang maayos na pabahay, aumento sa sahod at pagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Nagbarikada naman ang mga pulis at hindi na pinayagang dumiretso pa ang mga nagrally sa batasang pambansa. Kahit hinarang na, tuloy pa rin ang kanilang programa sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. May sarili ring programa mga taga-suporta ng Pangulo sa isang bahagi ng Sandigan Bayan kung saan may live performance sa ilang mga artista. Ang iba sa kanila, dumayo pa mula sa probinsya. Nagkaaberya pa sa programa matapos bumagsak ang LED wall sa stage dahil sa lakas ng hangin. Ayon sa kanila, satisfied sila sa naging performance ni PBBM sa nakalipas na taon at naramdaman daw nila ang mga programa ng gobyerno. Sa Maynila naman, nagmarcha ang daang ralista mula Recto Avenue papuntang Mendiola. Pero hindi pa man nakararating sa Mendiola, nakapwesto na ang mga pulis at hinarangan ng mga demonstrador. Sinubukan pa makipagnegosasyon ng mga ralista pero hindi talaga sila pinayagang makalusot. Wala nang nagawa ang grupo kaya bumalik sila sa Recto para doon ipagpatuloy ang kanilang programa. Ayon sa Manila Police District, hindi kasi kasama ang Mendiola sa mga lugar na pinapayagang magprotesta. Ilan sa mga nakiisa ang grupo ng Pangisda Pilipinas. Kung sila raw ang tatanungin, bagsak ang gradong ibibigay nila kay PBBM sa SONA. Hindi raw kasi sapat ang mga hakbang ng administrasyon para protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Ayon naman sa NCRPO, sa pangkalahatan, naging mapayapa ang mga protesta sa SONA. Ito na raw ang pinakamapayapang SONA dahil hindi raw umabot ang mga ralista sa inaasahan nilang bilang. Pero hindi raw nila papalagpasing maparusahan ang mga nagsunog ng effigy na mahigpit nilang ipinagbabawal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isa ng typhoon ang bagyong Karina habang hinahatak at pinalalakas ang habagat. Huli itong namataan sa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Malakas ang hangin ito na aabot sa 120 kilometers per hour at bugsong 150 kph. Signal number 1 ngayon sa Batanes, eastern portions ng mainland Cagayan at Babuyan Islands, pati na sa northeastern portion ng Isabela. Dahil naman sa pinalakas na habagat, apektado rin ng malakas na ulan ang hilaga ng Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Cavite at Pampanga. Mabagal ang galaw ng bagyo pahilagang kanluran. Ayon sa Metro Weather, sa Miyerkules o Huwebes ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Yun nga lang, patuloy nitong hahatakin at palalakasin ng habagat na magdudulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Metro Manila at natitirang lugar sa Luzon. Damay rin sa dalang ulan ng habagat ang Visayas at Mindanao. Kaugnay pa rin ng masamang panahon, nagpapabaha ang habagat sa ilang lugar sa ating bansa. Gaya po sa Kalumpit, Bulacan, kung saan natigil ang Brigada Eskwela dahil pinasok ng tubig ang ilang paaralan. Ganyan din ang sitwasyon sa mga paaralan sa Masantol, Pampanga. Para hindi mabasa ang mga module at libro, ipinatong ang mga ito sa mga upuan. Handa naman ang pamunuan ng eskwelahan na magpatupad ng alternative distance learning. Ramdam din ang pananalasa ng habagat sa Davao City. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa magkahalong baha at putik. Nahirapang makadaan ang mga sasakyan. Nagpatupad na rin ng mga preemptive evacuation ang ilang barangay. Walang pasok bukas ang ilang paaralan sa ilang lugar sa ating bansa dahil po sa masamang panahon. Walang pasok sa Malabon City sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan doon. Habang sa De La Salle University sa Maynila, kanselado po ang face-to-face classes. Puro online classes lang muna sila bukas. Kanselado rin ng lahat ng ang klase sa lahat ng antas sa mga probinsya ng Bataan, Cavite at sa Pampanga.
Kambyo naman tayo sa presyo ng petrolyo. Magpakarga na kayo mga kapatid dahil may taas presyo na naman sa gasolina simula bukas. 10 centavos ang itataas sa kada litro ng gas, pero may bawas namang 40 centavos sa kada litro ng diesel at 70 centavos naman sa kerosene. Ang paggalaw sa presyo ng petrolyo ay bunsod umano ng pagbaba ng supply ng krudo sa Amerika. Pati na rin ang pagbagal ng economic growth ng China na isa sa pangunahing importer ng langis. Bukod kay Vice President Sara Duterte, mga kaalyado niyang senador, no-show din sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. At silipin ang mga agaw-pansing personalidad sa SONA at ang mga kasuotan nilang may malalim na mga hugot. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang bloodless drug war daw ng pamahalaan. Tingin ng isang political expert, tila patama ito sa nakaraang administrasyon. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Pinalakpakan din si Pangulong Bongbong Marcos nang ibida niya sa kanyang ikatlong State of the Nation address ang anyay bloodless drug war ng kanyang administrasyon. Nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng iligal na droga. Ayon sa isang political expert, malinaw na patama ito sa nakaraang administrasyon. This is a hit on the previous administration's program. So what the president is trying to show here, I believe, is that the drug war can be continued, it can be sustained, and it could even create or register a considerable level of success without necessarily resulting into bloodshed. Tinalakay din ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA ang mga reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng digitalization. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books. Once again, access to reliable power and the internet. Nangako rin siya ng mga programang makatutulong mapataas ang kalidad ng mga guro. Wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Kung talagang ninanais nating maging matagumpay ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon, sila, ang ating mga guro, ang dapat nating itaguyod at patatagin. Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nang marinig na kasama ang mga guro sa mga pangako ni PBBM. Marami talagang mga teacher ang hindi napopromote. Kaya maganda yung maprobahan itong career progression na pinag-uusapan na namin dito sa Kongreso para yung mga teachers natin ay hindi na lang manatili talagang nasa basic position, yung teacher ones. Pero si Kabataan Party List Representative Raul Manuel hindi sang-ayon sa digitalization sa pag-aaral. Okay, dahil kulang classroom, sige mag-online class na lang. Kailangan pa rin talaga mag-focus dun sa maayos na mga learning spaces sa ating schools. Sa unang flag raising ceremony kanina bilang bagong kalihim ng Department of Education, nakiusap si Secretary Sani Angara sa kanyang mga kasamahan sa kagawaran na tulungan siyang isakatuparan ng marching order ng Pangulo na itaas ang kalidad ng edukasyon at kapakanan ng mga guro. Nangungulelat po ang ating bansa at quite frankly, it's become an embarrassment for us. It's become a national embarrassment. So wala akong sinisisi dito. Sinasabi ko lang na kung gusto nating resolbahin ito, kailangan magsama-sama tayo and we must put our best thoughts, our best intentions, and our best actions together to achieve the best results. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Hindi nanood ng SONA si Vice President Sara Duterte dahil abala raw siya sa ibang aktibidad sa Bohol. No-show din ang ilang senador na kaalyado ng mga Duterte. Nagbabalik si Ria Fernandez. No-show sa ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kanina ang dati niyang running mate na si Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na umabsent ang Vice Presidente sa SONA ng Pangulo. Nauna na rin niyang sinabi noong nakaraang linggo. Kanina, bago pa man magtalumpati ang Pangulo sa batasan, naglabas na ng pahayag ang Office of the Vice President na nagsabing hindi rin manonood ng SONA sa TV o kahit sa anong gadget ang Vice Presidente. Nasa Bohol daw ngayon si VP Sara para makiramay sa pagpanaw ng Vice Governor ng probinsya at para pagaanin daw ang loob ng mga Boholano matapos isailalim sa preventive suspension ng ilan nilang lokal na opisyal. Busy ako sa mga activities dito sa Bohol today, simula kaninang umaga hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi. So hindi ako manonood ng SONA. Para naman sa ibang senador, prerogative naman ni VP Sara ang pagdalo o pag-absent sa SONA. Ayon kay Senator Grace Poe, malinaw na indikasyon ito ng gusot ng Vice Presidente at ng Pangulo. Sana nga sa mga bagay na ganyan, maisulong pa rin natin kung anong makakabuti para sa ating bayan. Kung si Senator Joel Villanueva naman ang tatanungin, hindi rin daw pwede pilitin ang bise kung ayaw niyang pumunta. I see some differences in policies, in the way the government is being managed. So that's how I look at it. And there's nothing wrong about it. And as mentioned a while ago ni Senate President Escudero sa kanyang speech, importante na napagdedebatihan, importante na napag-aaralang gusto ang ating mga polisiya na sa ganoon ay sa huli ang taong bayan ang panalo dito. Si Senator Nancy Binay naman, ito lang ang naging reaksyon niya. Ganun talaga, di ba? Bukod kay VP Sara, hindi rin dumalo sa SONA ang dalawang kapartido at kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Pareho silang dumalo sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kaninang umaga. Pero nataong may check-up daw si Senator Go ngayong hapon, habang wala namang binigay na rason sa pag-absent niya si Senator de la Rosa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Umabot po ng 1.25 oras ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mahaba kaysa sa mga nakaraang SONA. Siksik na siksik po ito sa detalye pero may ilang issue na hindi nabanggit o kaya ay hindi nalinawan. Isa na po riyan ang panukalang charter change na sinulong dati ng Kongreso sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez pero paulit-ulit na binaril naman ng Senado sa ilalim ni Nooy Senate President Mig Zubiri. Noong Pebrero lamang ng taong ito, sinabi ng Pangulo sa mga senador na gusto niyang isabay ang plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections. Ang pakay po nila, amyenda ng mga economic provisions ng 1987 Constitution. Yun nga lang, talagang parang walang pag-asang gumulong ang Chacha sa Senado, lalo't sila ang unang tatamaan ng panukalang gawing unicameral ang legislatura. May pag-asa pa ba ang Chacha? Yan po ang hindi binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA 2024. Ang isa pang panukalang bumara at tila nalimutan na ay ang Pension Reform Bill para sa mga Military at Uniformed Personnel or MUP. Matatanda ang binansagan itong top priority measure ng Malacanang noong March 2023. Katunayan, sinabi pa ng Malacanang na handa ang Pangulo na gamitin at ubusin ang kanyang political capital para lang maipasa ang kontrobersyal na panukala na tinutulan ng maraming active duty officers and personnel. Ang una kasing buga ng palasyo, pagbabayarin na ng kontribusyon ang lahat ng mga sundalo at uniform personnel at ipako na ang kanilang pension rates. Kung hindi, magko-collapse daw ang pension system ng uniform personnel. Setyembre 2023 o noong nakaraang taon, pinasa ng House on third and final reading ang MUP Pension System Reform Bill pero may mga kompromiso na po ito mula sa orihinal na panukala ng palasyo. Ang pinagbabayad na lamang ng kontribusyon na 9% ay mga bagong papasok sa uniformed services. May bago ring formula para sa indexation ng pensyon. Yun lang sa Senado, parang hindi na po ito umandar at ngayon ang dating priority measure ng Malacanang ay hindi na po napag-uusapan. Meron ding ilang kapansin-pansin sa SONA ng Pangulo. Sa kanyang talumpati, tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na bloodless ang kanyang war on drugs. At ito raw ay sumusunod sa 8 E's drug strategy.
engineering the structure, education, extraction of information, enforcement, evaluation. Mahaba po yung listahang yan. Pero ang wala raw sa listahan ayon sa Pangulo ay ang katagang extermination na mukhang isang patama sa drug war ni dating Pangulong Duterte at ang kanyang kill, kill, kill policy. Ang kapansin-pansin, pinalakpakan at naghiyawan ng Kongreso nung sinabi yan ni Pangulong Marcos sa SONA kanina. Pero kung tutusin, karamihan din sa mga kongresista, pinalakpakan din si dating Pangulong Duterte at ang kanyang kontrobersyal na kill, kill, kill na pahayag sa kanyang mga nakaraang SONA. Isa pang sinalubong ng masigabong palakpak sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang bitaw tungkol sa West Philippine Sea. Ang sabi po ng Pangulo, ang West Philippine Sea ay atin. Tayuan ng mga kongresista at senador sa pagpapalakpak. Pero kailangan po nito ng konteksto at paglilinaw. Sa usaping West Philippine Sea, ang atin lamang po ay ang mga natural resources nito bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Ang binibigay po sa atin ng 200 nautical miles na EEZ ay sovereign rights lamang o yung karapatang mangisda at gamitin ang likas yaman nito. Hindi po binibigay sa atin ang dagat bilang teritoryo at hindi rin po yan inaangkin ng ating gobyerno. Ang umaangkin lamang naman sa kabuuan ng karagatang yan ay ang China at ang kanyang 9-dash line. Susunod, dating Pangulong Rodrigo Duterte muling hinamon si PBBM na sumailalim sa drug test kasunod ng lumabas na video ng pagdodroga o pinalalabas na nagdodroga umano ang Pangulo. US Vice President Kamala Harris suportado ng mga Democrat para labanan si Trump kasunod ng pag-atras ni Biden sa US presidential race. At Korean girl group na Blackpink, kumpirmadong magko-concert ulit next year. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Kasunod po yan ang paglabas ng umunoy video ni PBBM o pinagbubukan si PBBM na gumagamit daw ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinulutan sa may sug rally sa Los Angeles, California si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pandodroga ng Pangulo. Pinagre-resign at tinawag din nilang bangag si PBBM. Ang may sug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Minsan na nga ring tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM. Present sa may sug rally si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni Pangulong Marcos. Buwelta dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. What do you mean, sir? Is that fake? Nakita mo naman. What's the purpose? Bakit kaya kayo Paninira. Ayaw namang patula ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's quite pathetic. Nakarating na rin sa DILG ang video. Peke raw ito na maaaring ginawa gamit ang artificial intelligence o AI. Bilang patunay, pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pa lang, magkaiba na raw ang dalawa. Sa litrato pa lang, nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. It is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation address. Tapos isasabi mo to on a very malicious level. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na peke ang video sa may sug rally. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. According to our analysis, it's a fake video.
Mapapansin niyo that the lighting is not consistent. And parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Para naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Posibleng sinadya raw na sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Itinanggi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong may sug sa naturang video. Sa inilabas na pahayag ng partidong PDP, sinabi ni Duterte na matutuldukan lang ang isyong ito kung sasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo, tsak na mawawala raw ang agam-agam sa kanya ng publiko. Wala pang tugon ng palasyo tungkol dito. Dati nang itinanggi ni Pangulong Marcos na gumagamit siya ng illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Suportado raw ng Democratic leaders kung sakaling tumakbo si US Vice President Kamala Harris sa presidential election. Naging maugong ang pangalan ni Harris na ipapalit kay US President Joe Biden bilang pambato ng partido sa pagkapangulo. Kahapon nang i-anunsyo ni Biden ang kanyang pag-atras sa halalan. Kasunod yan ang mga panawagan ng kapwa niya Democrats na bitawan ang pagkakandidato dahil sa malakas umanong hatak ni dating US President Donald Trump sa publiko. Ayon kay Biden, mananatili siyang Pangulo ng Amerika hanggang sa matapos ang kanyang termino sa January 2025. Si Harris naman, handa raw tapatan si Trump. Showbiz tonight na tayo. Blackjacks, be ready for the BEST. Magbabalik ang K-pop legends na 21 para sa isang world tour. Yan at iba pa sa report na to. It's been a long time coming. Matapos ang 8 taon, muling magsasama-sama ang legendary K-pop girl group na 21. At hindi ito basta-bastang reunion project dahil ang 21 magkakaroon ng world tour para sa kanilang 15th anniversary. Maraming Blackjacks ang na-excite sa good news nang inanunsyo ito mismo ng YG Entertainment. Sa October, magsisimula ang 21 Global Tour sa Seoul, South Korea. Sunod naman sa Tokyo, Japan sa November at December. Pero ngayon pa lang, umaasa na ang Pinoy Blackjacks na kasama ang Pilipinas sa kanilang global tour. Sa reply nga sa XC21 member Dara sa isang Pinoy, napatanong siya kung marami pa bang Blackjacks sa Pilipinas. Wish din naman daw ni Dara na makapag-concert ang grupo sa Pilipinas. 2014 pa nang huling nag-concert ang 21 sa Pilipinas sa kanilang All or Nothing Tour. Na-disband ang grupo noong 2016 pero muli silang nag-reunite on stage noong 2022 para sa Coachella sa Amerika. Bukod sa 21, kumpirmado ring magko-concert next year ang isa pang K-pop sensation na Blackpink. Wala pa namang detalye sa exact date nito. Matatanda ang bumuo ng sari-sarili nilang record label ang Blackpink members para sa kanilang individual activities. Pero YG Entertainment pa rin ang hawak ng kanilang group projects. Pasimflex naman si BTS-V sa kanyang fit body sa latest post niya sa Instagram. Nag-throwback din si V nang minsang magbakasyon sila sa Hawaii ng kanyang co-BTS member na si Jungkook. Sa ngayon, parehong nasa military sina JK at V, pati na sina J-Hope, RM, Jimin at Suga. Diyan lang kayo mga kapatid dahil hindi pa tapos ang ating chikahan. Abangan, mga classic at modern na balot saya inirampa sa Sonar. At gender ng first baby ni Ria Ataide at Zanjo Marudo ni-reveal na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Baby boy ang magiging anak ng celebrity couple na sina Rhea Atayde at Zanjo Marudo. Proud yang inanunsyo ng close friend nila na si Liza Dino Seguera with selfie kasama si Rhea. Napuno rin ng IG story ni Rhea ng blue hearts at pictures sa kanilang gender reveal party. Last month lang nang kumpirmahin nila ang pagbubuntis ni Rhea sa kanilang panganay. Nitong March naman, ikinasal si Rhea at Zanjo sa isang private ceremony. 15 housemates ang papasok sa muling pagbubukas ng pinakasikat na bahay sa bansa, ang Pinoy Big Brother. Legendary ang PBB Season Gen 11. Kabilang sa housemates ang unang real-life LGBT couple na sina Patrick Ramirez at Dingdong Bahan. Agad sumabak sa matinding challenge ang dalawa. Humarap sila sa hamon para pareho silang makapasok. Napagtagumpayan naman ng couple ang hamon. Pero kung kailan silang magsasama sa Big Brother House, yan ang dapat abangan sa PBB Gen 11. Lunes hanggang Biyernes, 10:15 p.m. bago ang Frontline Tonight at tuwing Sabado naman, 8:30 p.m. at Linggo, 9:30 p.m. dito sa TV5. Yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Monday mga kapatid! Mula sa simple hanggang sa magagarbong kasuotang gawang Pinoy ang ibinida ngayong taon sa SONA. Ang ilan sa mga yan may malalim na hugot para sa bayan. Nasa Frontline balitang yan si MJ Marfori. It's that time of the year. Tuwing State of the Nation address ng Pangulo, hindi mawawala ang SONA Fashion. Bonggang-bongga man ang red carpet, pero hindi raw ito pang fashion show ah. Ito ay magsisilbing daan para sa mga VIP guests ng State of the Nation 2024 para ipakita ang mga Philippine textile at galing ng mga Filipino designers sa paglikha. At syempre dahil nga napakalaking event nito at napakadami ng eyeballs sa makakita nito, ito na raw ang paraan nila para syempre ibida ang likhang atin. Nanguna sa ating listahan ang outfit ni Senate Spouses President Heart Evangelista na simple yet ethereal white by Michael Leyva. Usually, si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez ang agaw pansin sa SONA. Umiksa na naman this year sa red carpet ang kanyang mister na si Leyte 1st District Representative Richard Gomez. Back in his hunky era, ang actor-politician. Hindi sapat yung gwapo, kailangan mas gwapo. Classic barot saya with an LGBT twist naman ang outfit ni Senator Risa Hontiveros. Pamigay ng Equality Coalition, mga nananawagan sa amin lahat sa Kongreso, ipasa na yung SOGIESC Equality Bill. Tulad naman ng nakagawian, bumida rin ang ilang mambabatas na may panawagan at advokasya sa kani-kanilang mga outfit. Gaya na lang nitong agaw-pansing itim na Filipiniana ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Simbolo raw yan ng pagiging matatag ng mga Pinay kontra sa foreign military aggression. Ang barong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pagkakaisa ng kabataan ang tema. Nakasentro naman sa kahirapan kay Teachers Party List Representative Franz Castro. Para sa Makabayan Block, panawagan lang naman ang mga mensaheng ito sa kanilang outfit. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Bakit kahit magbalong ako, hindi ko mapantayan pa rin si Richard? Sasagutin ko sana pero alam mo namang mahal na mahal ka namin, Sir Ed. Okay, okay. Para sa amin, Sir Ed, ikaw pa din. Oo. Ang Richard Gomez, Ed Lingaw, Richard Gomez.
Na lang, joke lang. Mamasita na tayo. Yan po ang 45 minuto paging mas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbubalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Edling Gao. Magandang gabi.